Mga buhing santos, welcome sa atong Dr. DF, The New Millennium Discussion. Ang atong pag-isgutan karon, the 7 effects of sins. 7 ka mga epekto sa sala. Mao ni ang ato unsa gayud ang 7 ka mga epekto sa sala. O by knowing the 7 effects of sins, then we can solve our problems. Masulbad nato ang ato nga mga problema. So, unsa ba gayon ang sala? Kung atong tugkaron, diin man bagasugot ang sala. O diya sa libro sa Lucas 17, versikulo 1 ngadto sa 4. Nagaingon si San Lucas chapter 17 verse 1 to 4. Unya, giingnan Hesus ang iyang mga tinunan. Ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala, mahitabuk gayon. Apan ang laot, ang tao nga tungod kaniya, mahitabuk kining mga butang. So, dinhi mapadayag sa Luke 17 verse 1, nga in every sin there is a cause. Dunay hinungdan. O niining maong hinungdan, there is a channel. Dunay living being nga maoy hinungdan nga muhatod the cause. Hinungdan nga muhatod para ang tao makasala. So, dinhi nato mayla nga dunay cause kinsa ba ang hinungdan. Mao na ang giingon sa Efeso chapter 6 verse 10 to 12. Ang gi-declare ni Archbishop Alberto Oy nga hinungdan sa pagpakasala mao ang mga demons of deceptions, mga limbong niining kalibutan. So ang ato di ay nga role is to discover, to diagnose unsa ning mga demons of deceptions, mga limbong o busa na originate kini. Mao na nga itong isgutan na dunay 7 ka mga epekto sa sala. Anha nato matrace up, ma-diagnose. So, kung atong hinumduman, dili makasun ang kamatayon, dili masakit ang tao, dili mamatay ang tao, dili silutan sa impierno ang tao, kung wala pa makasulod ang sala sa kalibutan. Romans chapter 5 verse 12, because of sin, death entered in this planet Earth. Niya, mao niya nahitabo nga gumikan sa sala, nakapasok ang kamatayon nining kalibutan. And it's because of sin. Unya, gipatinaw kini sa Genesis chapter 3 verse 4 to 6 nga si Lula Eva natintal. In other words, mid-violate, nakasala. Nganong nakasala? Misupak, disobedience. So ang hinungdan sa sala is disobedience. So mahitabo nga mo disobey, mo supak ang tao kay dunay naghulhog kaniya, hulhog. Mao nay demon of deception. Gihulhogan. So careful sa mga hulhog sa pagpakasala. Careful. So mao kini ang pagpadayon. O busa, mao kini ang giingon sa Luke chapter 17 verse 1 na magkasala ang tao kay dunay makaangin. Ang tao nga makaangin sa pagpakasala. So it is very important. Mao ni nga sa second Plenary Council of the Philippines gipadayag nga dunay sinful structures. O kanang sinful structures, the system, ang sistema nga gibansay sa mga nasod. Ang mga sistema, sayop nga sistema nga gibansay sa kanasuran sa kalibutan. Mao ni ang sinful structures nga mao'y structural cause of sins nga makasala. Mao ni gi-emphasize
sa Luke chapter 17 verse 1 as clarified in the Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines. Unya, miingon sa verse 2, maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang likod sa usa ka dako nga galingang bato ug itambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin sa usa niining gagmayng mga bata sa pagpakasala. So much better to punish these persons who cause people to commit sin. Higtan ang liog sa bato na itaral ganuyon na ito niya ng sa kadagatan ipaano. Di nila ito maila na pinaka-importante diya. Let the government, let the institutions be not the causes of committing sins. Ayaw itugot nga kagamhanan mo inundan na makasala ang katawhan. Ayaw. Ayaw himua ang institution na inundan sa pagpapasala. Sumao kini ang gipagpadayan. And so, in verse 3, kung ang imong isig kataw makasala, badlong na siya. This is now online course. The online course speaking on the 7 effects of sins. O pinaagi sa ato karon nga pagpadayag sa 7 ka mga epekto sa sala. 7 ka epekto sa pagsupak sa plano kabubuton o balaod sa Dios nang adiay. That's a form sa pagbadlong sa katawhan. So, badlong nga siya ug kung maghinulsol pasaylo ka. So, doon na yun pasaylo. And forgiveness as a general rule is a virtue, responsive virtue. Nga nung gitawag na siya responsive virtue. Response, mutubak. So, doon na sa legal parlance, doon ay gitawag o condition precedent. Ang condition precedent, mga himuon ka na una, aron adunay response. So, ang condition precedent sa forgiveness is the virtue of repentance. So, ang mahitabo, ang mahitabo, si Zaldico, Martin Luther Romualdez, billions, those involved in trillions of pesos of public funds, so nakasala. Nini po ito magbasol. And so they undergo sa confession. So pinagi sa confession, mapapas ang sala. But the penalty is not omitted. Dili. Do not do penalty. So ang penalty ni ini, kung ang gikaw-kaw mao 1 trillion, kung sa may penalty, iulit 1 trillion, dili na penalty. Restitution na iulit. Pero ang penalty niya na, mingon nga dili mapiso, pwede. But the penalty, multiply your 1 trillion to 5 trillion more or less. So diha ni mo maila nga kini karong panghitabo nga Super Typhoon Tino sa Leyte. Ganang igot yun ang Leyte. Taga Leyte si Martin Romualdez. So imo nagkaroon panahon Martin Romualdez. Di nagkaroon sa pag-unsaon mo pag-recover ang your own province of Leyte. Hangtod na sa tibok Pilipinas. Busa, kung 1 billion, multiply to 5 trillion. May tabo. Nga sa Batanong dato nagaingon, Ginoo sa unsang paagi ako maluwas. Unsay tubag, ibaligya tanang mong magkabtangan, pangatag sa matabo. Sumok ka na ang mahitabo. And so that's form of penalty. Ugawas pa niya na
Kung dili man ugali, then the criminal penal system of the Philippines shall apply. Mao kana ang mahitabo. Aside nga iuli ang maong punto. Kanimo sa Rizal dito. So, dinhi na to mapareha. Kung makasala siya kanimo sa makapito, sulod sa usa ka adlaw, ug sa matag higayon muanha siya kanimo muingon, naginulsol ako, kinahanglan imo siyang pasayloon. Ang pangutana, dili ka siya mag-abuso? Ha? The same act, mao ba kini ang gipasabot? In the rules of confession, different act. Kay kuno galing mangawkaw karon mukupisal na pasayloon, pagkaugma mao gihapon mukupisal pasayloon, it's an abuse. Gihimo nung duwa-duwa ang konstruksyon. Gihimo nung magkatuwa. You cannot joke God. Dili. That's an abuse. So busa, different. Kaya ang confession nagpasabot. Stop, ayaw na padayon na. Undang na pagbagpuna. Mo na'y confession. And there is a corresponding penalty. So ninin putuha karon, mao kana kung makasala ang tao, may disobey, may supak sa plano kauruton sa Diyos. O niya, pasupak niya na tungod sa limbong demon of deception. Karon ang sabay mga epekto, dunay pito ka mga epekto. Namo na itong palandungon, kay nag-budget ang gobyerno og disaster fund, millions ang mga budget ni per LGU, pero di ay, sala pa di ay mga ginamugan. Sala pa. So niya ang pito ka mga epekto sa number 1, guilt of sin. O sa nang guilt of sin, kanang mahugaw ang atong kalag. So paghugaw sa kalag, guilt of sin, mahugaw. So kinahanglan nga ang atong kalag limpyo ka na. Ngano ba? Because in Romans chapter 8 verse 16, unsang gingon sa Roma 8 versikulo 16, niya gingon ni San Pablo sa Roma 8:16, makighiusa ang Espiritu Santo sa atong espiritu aron pagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. So, unsa kining ihiusa? We have the spiritual soul. The nature sa atua, doon natay soul. Ang mga mananap have no souls, walay kalag ang mga mananap. But they have spirits. Ang mga butang na mga spirits, meaning under the control of the Holy Spirit. Pero kung ang demon mo sapaw na, mahimo nga dunay demonic infestation. So the demonic spirit musod sa usa ka butang. Sa pawan niya ang the spirits niining mga butang, etc. under God. So nini butuha karon ang atong kalag mabalaan kini spiritual soul. So may tabo ga spiritual soul, ang Holy Spirit unites with our soul. So mahimo ka ng purified soul, that's spiritual soul. So niniputuha Roma 8:16. Ang resulta, mga anak kita sa Diyos. Karon ang pangutana, kung musupak ta sa Diyos, naman niya ang dalan, ang maturan, ang kinabuhi. Naman niya ang teaching authority, gihatag niya ng sibahan ngayong gituton. Tanan nga gipangtudlo. There are 255 dogma of the church na mao ni gipakanaon, at this dogma can never be changed. It's final. Mao na nga dunay papal infallibility. Dili sayo. Ubusa, mao kini ang dogma para ang tao mamahimong santos. Because our direction is to become saints. And the proof of salvation is becoming saint, nga masantos ka. And so, unsa ba mahitabo?
Kung musumpak ta sa divine plan, plano sa Dios. Musumpak ta sa divine will. Nagampo ta, Mateo 6:10, ang kalunamo ang kalunamos matagataw ihatag kanamo karon adlaw. Pasaylo kami sa mga sala, ingon nga pasaylo kami sala kanamo dito nagiyat pa. Inualo sa kami sa kanamo. The first part niya na amahan namo anak ka sa mga langit pagdaygon ang imong ngalan o mabot kanamo ang imong gigayon. Your kingdom come. Dinhi nato giampo ngang your kingdom come. Ang imong divine plan, ang imong divine will, ang imong divine laws, ipatuman dinhi sa kalibutan. Your kingdom come. Ipatuman. Matuman ang imong pagbuo dinhi sa yuta ningon sa langit. Sumaw ka na ang mahitabo kung mahiusa ang atong kalag perfectly with the Holy Spirit. Mateo 5:48, mahimot ang perfect. Kung mahimot ang perfect, mahimot ang perfect holy balaan. 1 Pedro 1:15-16. Mao na nga kita mamahimong mga santos. Mga santos. O kung mamahimong mga santos, we cannot undergo, dili ta ka makasul sa 7 kalaang mga epekto sa sala. Ubusan ining tanan. So ang unang epekto sa sala, mahugaw ang atong kalag. Unya pagkahugaw sa atong kalag, gikinahanglan kana hiluan. Gikanang hiluan. Ingon nga karaadlaw ta maligo kay dunay mga ambog nagkinahanglan tag kondisyon. Mao sa bag natong kalag. Nagkinahanglan tag hiluan ug ang janitor nato nga suguon paghinlo sa atong kalag ang mga pari bay. Ang mga pari may sakripisyo because they have the authority to forgive sins. Na kana sa John chapter 20 verse 22-23. Unsay giingon sa John chapter 20 verse 22-23. Niag kini gipadayag. Mao kini ang unang epekto sa sala nga mahugaw ang atong kalag. Unang effect of sin, mahugaw ang atong kalag. Busa pra mahimlo ka na, ingon nga maligo ta, ingon nga manilhig ta, manarapo ta, hapit radlaw manarapo ta. Kaya kung dili natrapuhan mga hugaw, mga dao ta. Mausap ang kalag, kinahanglan hinlo ane, o niya ang manghihinlo ni ini ang kaparian, ngano, doon na sila'y authority. Mateo 20, versikulo 22, ngadto sa 23. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og ingnan. So mga apostoles, mga matay man mga apostoles, they are the bishops. So ang bishops mo puli with the press. Hebrew 8 verse 2. Christ is the high priest, pangulo sa mga kaparian. Mingon si Kristo ngadto sa iyang mga apostles, the church authorities. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon sa langit. Mao kana sa John chapter 20 verse 22-23. O gihatag ang authority to the church, to the kingdom. Matthew chapter 16 verse 18-19. The church authorities have the authority. So mao kana ang solusyon kung mahugaw ang atong kalag. First effect of sin. So unsa pagklasiha sa sala insofar as the volume or the weight of sins nga makahugaw. Doon ay duha ka klase sa sala. Sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, mao gitawag og venial sins. Nga sala nga di makasampot sa kamatayon. So kanang sala mahimo ra na nato og ma-absorb na kana, mawala na kana. Pinagi pagtambong sa misa, niya sa pagtambong sa misa, first part niya na nagakumpisal ako sa Dios nga manggawom sa ngatanan. Ug ang Kristo yang bugtong na ginutob nang sa lang sa Espiritu Santo, ina sa tabarang din hangtod na bingon kay akong sala. Akong sala. Nagakumpisal ako. So naa diha nagakumpisal ako, akong sala. Akong sala. Pero wrong, diri man natos kasing-kasing,
akong sala, ako wrong na akong sala. Ngano? Sa mga gihigugman ni mong sala. Gisod sa kasing-kasing. Wrong ka ng aksyon na akong sala. Kay kasing-kasing ni mo gipasud ang sala. Wrong. Ang correct action as emphasized by Brad Timoteo, Pastor CFD, acting president sa Loon. Mamukpok ta anak, pukpok. Gabasol ta ba? Gabasol ta, akong sala, akong sala, akong dakong sala. We accept the sins. Mga venial sins, mapapas atong santos ng isa. Pero mga mortal sins, mga heavyweight, mga dagpo nga mga sala. Sa mga di ka mo simba matag Domingo, mortal sin. So kana siya, mapapas na during the confession. Ikumpisal gyud kana. Busang usbo na to, pag ingon na akong sala, mukpok ta, dukko ta, akong sala, akong sala, akong sala, pagmahay na, pagmahay. So, yes, correct nga, mga yung tagpasaylo sa ginubat, wrong, nga direct to God alone. Because, direct to God, yes, okay, mga yung tagpasaylo. But there is a prescribed way ngay confession nga no, ang pari mutambag sa dato. Kaya doon na tayo lawas. Okay, doon na tayo lawas. The church is a mystical body of Christ. Lawas ni Kristo. So doon ay lawas si Kristo sa the church authorities. Gumaw ka na sa John 20, verse 22 to 23. Ang mao kini ang mortal sin nga sala nga mosangpot sa kamatayon. And so confessal kini. Nagkaroon, niya kini sa 2 Samuel chapter 2 verse 13 o niya sa 1 John chapter 5 verse 17. Nga kining 1 John chapter 5 verse 17 dinhi gipatin-aw nga duha gyud ka klase ang sala. Sala nga mosangpot sa kamatayon ug ang sala nga dili mosangpot sa kamatayon. Mao kana 1 John chapter 5 verse 17 ug dinhi gitin-aw kana 1 John chapter 5 verse 17. Dinhi kana gitinaw mosangpot sa kamatayon ug ang sala nga dili mosangpot sa kamatayon niya. Sala ang tanang buhat nga dili matarong apan adunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon. So mo mga venial sins. Yang katong mosangpot sa kamatayon, mortal sins, ikupisal ka na. So niya, in every effect of sin, there is a corresponding solution. Mo na kanindot. So unang epekto sa sala, mahugaw ang atong kalag. So hinluan na, nga no, tungod kay nga atong kalag makighiusa, union with the Holy Spirit. Roma 8:16. Roma 8:16. Unya nga to sa ngalawas, puyan sa Espiritu Santo. 1 Corinto 3:16. So, tinaw ka na. Ikaduhang epekto sa sala. Mao na gitawag og attachment of sin. Unsa ba kining attachment of sin? Nakulukoy ka na sa sala. Unsa ba nay kulukoy sa sala? Kulukoy, asa may pasabot kulukoy? Wala ka na'y magamit sa imong utok. The purpose of the brain. We have 11 organ systems sa tuwang lawas. Natay skeletal system, muscular system, natay digestive system, respiratory system, excretionary system, daghani 11 ni ka systems ug ang pinaka-importante usa sa importante nervous system. So diha sa nervous system natay 100 billion cells. Grabe, gasahan jud tas Ginoo nila para mahimutang matino, mabait, matino, tino. Nata. Kaya wak naman ta matino, dili na ta tino, mao nang nga gilabhan ta, gilaptos ta sa super typhoon tino. Para nga to nerve cells, mindset, mabalik, redirected, gikan sa wrong system. Tino. Para matino ta, magilaptos ta sa bagyo.
ilatos ta super typhoon para magkaundang ta. And so nining puntuha, ang second effect of sin is moral effect, attachment of sin. Unsa bay attachment of sin? Sige laghimo sa sala, dili nakakaibaw nga sala din na. Wala na'y kahadlok ang tao sa pagpakasala. That is the loss of consciousness. Dili na siya makonsensya. Dili na. Pangutana, kitang tanan sa Pilipinas, nabiktima ba kita nining attachment of sin? Yes, biktima ta. When a person is possessed by the demon, gitawag demonic obsession. Demonic obsession. Kung ang tao masud na sa demonic obsession, dili na gyud na matikot nga nakasala na siya. Example, mahabit na ba? Habit. Unsay habit? Kanunay na nimong buhaton. So wala kay kahadlok. Ihimplo ini matag eleksyon. Nahimo ng part of the system ang inangayan kunuhay. Pero duwa-duwa rakas kong manghatag o kwarta para padamo sa mga butante. Mao na gitawag og attachment of sin. Epekto na sa sala. Ikaduha na nga epekto mo nga mawa na kay konsensya, wala kay konsensya. Wa na mga lay minister, lady minister, na leader sa mga politiko. Na leader. Mao na nga during the election lansan ganika dili na pwede cut off. Ayaw na pagsuod sa simbahan. Ayaw. Mao na attachment. Bisan workers in the church, bisan na nag-work sa Parish Pastoral Council, biktima sa attachment of sin. Gitawag na siya kolokoy. Kolokoy sa sala. Mga kolokoy ta sa sala. Mga kolokoy. Ano dalawa? Mag-live-in na walay marriage. O niya, matag remedyo, matag sala. Absence of grace. O na nga, wag gitugot ang Ginoo. Bungkag gid sa Ginoo ang dalan nato. Para dili ta mahimong kolokoy sa sala. Sumao kini ang katawhan sa Pilipinas. Nahimo ng kulukoy sa sala. O tungod kay kulukoy man sa sala, attachment of sin. Dili na maminaw unsay itugan iwali sa kapalitan. Never. Never. No implementation of the divine plan, divine will, and divine rules. Mo nang nakulukoy man ta, ang problema di aman sa utok, mo nang giuyog ta. Giuyog ta sa linog, giuyog sa mga baha, hangtod na tunay tinok, super typhoon, human yun, grabe, human sa All Saints Day, adlaw sa mga santos, human sa All Souls Day, adlaw sa mga tala. Pizza 4, President Carlos P. Garcia Day. Agamong sangka sa pakigpulong balat, ikaduha nga sangka sa pakigpulong balat, supposedly karon alas 5 sa hapon. Kuspong nano, tungod sa Tino Super Typhoon. Sumao kini ang Tino para mahimutang matino ang atong utok mindset kay tungod sa salat nato. Attachment of sin. Mao na nga para manormal ta. Wa natay konsensya, wa natay kahadlok sa Ginoo. Wala na. Wala na. We are abusing God. Aga tungon-una sa Ginoo, pasaylo lang Ginoo lagi, pasaylo lagi. It is a sin of presumption. Sin of presumption. Nabusuhan na ito ang Ginoo. Pasaylo ang Ginoo. Palayon tayo din, libod suroy. Palayon tayo din, buhat, hudyat ka, etc. sa kabuang. Pasayloon na kita. Sin of presumption. Salat na. Ug busa,
nining tanan sa atong pagkakulukoy. Kay kung gusto ta nga dili makasala, then ayaw ka problema. Kaya pila ra may pagkuhit sa nerve cell sa tao mo haros ang utok. Pag haros sa utok, why problema? Mukaon ka sa imong igit, mohigop ka, niya ng mga ihik nimo, why problema? Kay haros naman ang imong utok. Mukaon kang iti, mukatawa ka, muhilak, etc. Haros naman ang utok. And then what problema? You are exempted. Masa pilit na. Gusto ta nga dili na makasala. Again, mo na nahitabo. And so, mo na nga mitugot ang Dios nga doon na tayo mga igsuon nga naharos ang panghuna-una. Kay ngano para maliso nato nga kita mga kulukoy sa sala. Kulukoy sa sala. Attachment of sin. Anong sa ay ang solusyon ining moral effect sa pagpakasala? Ang solusyon ini fear of God, kahadlok sa Dios. Sa unsa pang mapaagi nga mahadlok ta sa Dios? Niya sa Mateo 10:28. Unsay gingon sa Mateo 10:28? Ayaw kahadlok ang patay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Kadluki ang mupatay sa ayaw kadluki ang mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Kung dili kahadluki ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag didto sa impierno. That is the solution. Matthew chapter 10 verse 28. So, ang Diyos mo'y kahadlukan. Yan sa unsa mang paagi nga mahadlok ta sa Diyos. Nga mahadlok ta sa pagpakasala. Wali sa mga parit, di man maminaw, di kini mo simba. How could a person hear the voice of a priest when a person refuses to attend Holy Mass? How could we compel them to listen to the words of God if we do not attend Holy Masses? If we do not listen to the preachings, so mao kini, mao kay dili man maminaw sa words of God, then they will be compelled to listen to the words of volcano, to the words of the winds, to the words of the rain, to the words of the rocks, to the words of the soil. Mao na nga dunay earthquakes, dunay bagyo, dunay mga buhawi, dunay volcanic eruptions. These are the acts of God, tingog sa Diyos by the law of nature. Mao na nga pagkurog na sa kalibutan mo siya, kita Ginoo ko, nahadlok na ta. Pag-ukab na sa top sa balay, mingo na Ginoo ko, nahadlok na ta. Napugos ang tao sa pagsinggit o Ginoo kay mangita ta og power na muluwas ka natin. Mao na ang moral effect of sin. Mga although disadvantage man nga dunay mga bagyo sama sa tino, pero ang tumong niya na mao gayud ang pagdisiplina natin para pagluwas na to, para ang atong mindset makaundan ta. Kaya gipanuhot ta, nahimot ang kulukoy, gipanuhot ta, ginuhot sa mga limbong ng kalimutan. Ikatulong effect sa sala, misdirection. Unsa ba misdirection? Ang misdirection, nawa ta sa mapa. Nawa yun ta sa mapa. Kung saan kung pinto, paki-kuan. So, hangin na, pagkampak ng mga pagkampak ng mga pultahan. Ingon ini ang hangin, kustusog ng hangin, no? So, ingon ini ang nahitabo. And so, unsa bay dagan ini ang misdirection.
So sa diha sa misdirection nawa tas mapat ang Israel sa diha nga warningan yun ni sa Dios nga kung kamo mismo musupak yun, musupak yun sa Dios, you will be dispersed ang sangputanan sa pagkamasupilon niya sa Deuteronomy chapter 28 verse 20 ngadto sa 22 nga mahitabo they will be dispersed mga papas gagahi maging ulo sila despite nga gipakita gyud ang milagro mitabok sa dagat na o diya misupak pa gyud nagimo paglaing Dios. So gisilutan gyud sila nawa sila sa mapa thousands before Christ nawa sa mapa nabanhaw lang ang Israel sa 1948. So it took mga more than 2,600 years nawa sa mapa ang Israel. So mao sad kini mahitabo nga epekto sa sala misdirection mawata. So naabata sa direction in good governance nawa ngano tungod kay atol sa piniliay kulukoy ta sa sala wa gamitan to puto na surambaw ta kulukoy kita. So unsay resulta na misdirection ta. Sa Mateo 6:24 inay vox populi vox Dei tingog sa katawan tingog sa Dios ang pilion kwarta may gipili. So kay kwarta ang gipili mo hinungdan gibuto ka ang resulta nawa ta sa mapa misdirection ug busa inay unta nga ang mga bahandi inay unta ang atong mga buhis honest to goodness nga ipasiminto sa mga kalsada nahimong ghost projects. Inay unta ang atong mga pundo gamiton kana sa flood control nahimong ghost projects. O kung doon na magani only 22% may nadapat. 78% to 70% nawa tuwa natakuban sa bulsa o gobyerno. So mao kanay misdirection mao na epekto sa sala atong klaruhon o nagasubay pa ba mo? Hindi kumusta ni Brad Rogelio Agan? No? Agan sa Sikihor. Ako mga igagawan sa politiko Garnica. Wata katambong ni Wani, no? Pasubo sa pamilya Garnica, politiko Garnica sa Lasi, no? Lasi, Sikihor. So, Kampanas. So, din tuha mga pasubo. Din po tuha karon unsa bay epekto mao kana ang misdirection nawa kita sa direksyon nawa ta mao nga inay unta mga projects nawa sa direksyon ang pondo nga billions and trillions inay himong mga projects gihakot palit og mga jet plane gihakot sa laing mga nasod gihabwa misdirection. Mao na ang mga epekto sa sala. Misdirection. Nawatas mapa. So, sa may solusyon na to? Sa misdirection, gawaningan ta ni San Mateo, chapter 15, verse 14. Unsa ba sa chapter 15, verse 14 sa Mateo? Buta, magaga kung buta, mga hugyot mo sa kanal. You will fall asleep on the canals of frustration. Misdirection. O kay ang mga buta atol sa eleksyon, maman mga politiko nga nangumpra sa inyong boto. O ang laing buta nga giguyod sa buta ng mga politiko. Mo mga buta na mga botante. Resulta na nga hugta, na nga haplata. Resulta sa misdirection, gihabwa ang bandi sa nasod. Ang mga gold bullions diyan mismo sa Central Bank ipamaligya pagkaluoy. Misdirection. Those are the effects of sins. Sala.
It started at the doorway during the election. Mao ka ng entrance pinaka-importante na. Pinaka-importante na. When you open the door to misdirection, everything is misdirection. So you cannot see success. Wala ka. Unsa may solusyon nato niini? Ang atong solusyon, mupili na yun ta. Kinsa ba'y atong master? Ang Diyos ba mo atong master? O si Satanas? Kung si Satanas ang atong master, ang amahan, na nasa John chapter 8, verse 44, bukbok. Mao na nga ang kabaturan pulihan sa bukbok. Nariha ang murders, nariha tanang mga kahilayan. So kini mga vote buying kahilayan man na. Unsa bay diferensya sa vote buying ug murder homicide? Unsay kalainan niya na? All are public crimes. Pero unsa bay kalainan niya na? Ang kalainan kay samtang ang murder individual person ang offended party. All these people the Philippines, Republic Act, people the Philippines. People versus Mr. X, although that's public. Pero ang offended party is the person and his belief. Pero kining vote buying, ang offended party dili one person, dili ang imong pamilya. Ang offended party is the future of the nation. Mas grabe na ang vote buying, vote stealing. Mas grabe na. Hindi yung muhunong ng mga kalamidad sa Pilipinas, ang tod na dili matinok. Ang tod di ta mapulian kay gipanuhutan. Maulian na ganita mga yung tagpasaylo Lord. Impatso maday ko sa una. Gipanuhot maday ko sa una. Uwawan maday ko. Mo nang giuyog ta para makaundang ta. Tinok. Super typhoon. Sumaw kini ang pagpadayag. Unya, dinhi nato maila nga kung dili yun ta makaundang. Mao ni sa John chapter 14 verse 6. Goodbye, cut off yun ta. Chapter 15 verse 6, cut off yun ta. Mao ni resulta, John chapter 15 verse 6. Apan kung dili ta gusto nga mag-cut off niini, then ang ato karon nga solusyon mao ang John chapter 14 verse 6. Ang John chapter 14 verse 6. Mosunod kita unsay gihimo sa Dios. Dalan, nani ang dalan, he founded the church. Nani ang kamaturan, the teaching authority. Na ang kinabuhi, solution to our problems. Muna apologetics in politics, apologetics in economics, apologetics in society. Etc. Pito na ka-apologetics. Apologetics in sciences, apologetics in health, apologetics in legal system, apologetics in morality. Ito na ka-umpong sa apologetics. So, nining tanan ang pangutana pa, nga doon ay surambaw nga Kristiyanos bakha ni o atheist. O niya daw kantalita, blasphemous questions. Iya ka nang ipadala ni SB member kanhi lay minister nga si Brad, si Kagawad Willow Tan. Niya daw kantalita nga mga pangutana, niya gipangutana nga mingon si Kristo o ang Diyos mas kriminal kay si Satanas. Maayo pa Satanas kay wa pay gipamatay. Ang Ginoo daghang gipamatay. Busa mingon siya di kumutuo Ginoo kay daghan siya gipamatay. Si Satanas way gipamatay. Pagkaluoy kay bitaw. Pagkaluoy. Mao na nga alang sa mga tao nga ignorant sa divine plan, ignorant of divine will, ignorant of divine laws.
Timan-in ninyo. God is not the author of death. He did not invent death. Wisdom, Kaalam, chapter 1, verse 13. Dili author of death ang atong Ginoo. He did not invent death. In fact, sa pagbuhat niya sa tao, diha na'y giandam ang tanan. After the trial, doon na na'y kahoy nga nagahatag og kinabuhi nga walay katapusan. He did not invent death. Pero kinsa ba ang nag-invento sa sala? It is the demon of deception, Satanas. Kaya nasina siya sa tao nga ang plano sa Diyos kauban ta sa iyang gingharian. Busa nasina sa Satanas puslan man. Mo traidor ko sa Diyos. Ako ko ng mga tao. Kay ang iyang rule is opposite. So kinabuhi man sa Diyos, life forever, ang iya is cut off death ang iya. So pamaagi sa death is pinaagi sa disobedience. Mo nagitintal ang gilikatan. Gitintal. Pagkatintal na nakasala, nakasunod ang kamatayon sa kalibutan. The problem is death. So mao kana Roma 5:12. So the author of death is Satan. Ug niya sa John chapter 8 verse 44. Ang amahan mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Unsa bay mamumuno mupatay death sukad pa sa sinugdan. Na kana sa John chapter 8 verse 44. Mga anak kamo sa inyong amahan nga maong yawa ubot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayon siya modapig sa kamatuoran kay wala man kaniyang kamatuoran. Kung mamakak siya, natural lamang niya pagpamakak kay bakakon man siya ug amahan sa tanang bakak. So lies, limbong, deceptions, ug death. Ug busa, ang iyang argumento mao nga kana diyang mga kalamidad, daghang man mga matay. Kanang mga disasters, daghang mga matay. So kung kana gitawag og acts of God, di ko motuog Dios. Kay ngano, naay linog, pila nga matay sa bugo, linog, o guban pa mga linog sa buhol, pila nga matay. So, ang Dios yun, kung siya yun ang inungdan, nga naay mga kalamidad, din siya mamumuno kay daghang nga matay. Mura pong correct sa iyang argumento. Napasabto na to. Open your ears. Timan ini. Doon mga bagyo, doon ay nangamatay. Niya kung ang Diyos mao pa ang mercy, kung ang Diyos mao pa ang manggiluyon, kaluoy na siya mo'y hinungdan nga na ay nangamatay, naadihat. So, maayo pa si Satanas. Kay dili si Satanas may naghimo sa mga kalamidad. Sumao na ang pangunahuna sa wa katungkat. Now, we have to enlighten. Step 1. Step 1. God is a God of life. Point number 2. God is the author of life. Ang tag-iya sa kinabuhi, Diyos. O ang atong kinabuhi, hinulaman. The owner of life is God. We have no right. And that right is only given by God. And the owner of the ultimate rights is God. So, nining tanan. Point number 3. Wisdom chapter 1 verse 13. Dili kabubuton sa Diyos na mamatay ang tao. He did not invent death. Point number 4. Satan is the author of death and the author of lies. John 8:44. So ayaw ipasumangil sa Diyos ang dugukan sa problema because Satan, the demon, boy punuan ni ini. O ngano ba nga nakasud man ang sala? It's because man has the portion of responsibility. Na ay utok ang tao.
So 50% demon mo suggest ang demon mo na ibuhata. Kung strong ang tao sa apologetics, knowledge of divine plan, divine will, divine laws, kung lingon ka sa kapagtugkad sa plano kabubuton sa Dios, moingon ka pahawa demon, di ko masunod nimo, you're the author of death, naaman kay utok. Portion of responsibility. Mao na nga kulukoy ta, kulukoy sa sala, wa gamita ang utok, attachment of sin. Kundi gamiton ang brain, ang utok. Mao na magkasala ta. And so, unsay resulta? Mao na nga, dunay 50% na nga portion of responsibility. So kung mo, wa tay defensa nga apologetics, nga plano kabubuton balaod sa Dios, timbalong gyud ta sa limbo. Masud gyud ta sa limbo. Wa man tay defense. Wa tay defense. So mo nang Catholic faith defenders defend against Satanism dual sanctifications. Mao dili ta misdirection kay ang role ni Satanas mao nga mawata sa direksyon, misdirection. Instead, the direction is becoming saints. Mahimot ang santos. Himuon ta niyang santilmo, himuon ta niyang mga demon, sakop sa iyang gingarian. So, misdirection. So, nini putuha, Catholic faith defenders defend against Satanism, dual sanctifications. Dapat na atay depensa. So, nining tanang, unsa na hitabo? Mao hinungdan nga dunay church authorities mipasabot nga mao ni plano sa Dios, mao ni kabubuton sa Dios, balaod sa Dios para makadepensa ta kung mulabok si Satanas, demons, kay naa sa 1 Pedro 5:8, pagbantay kamo kay mga demonyo naglibot-libot, nag-ukoy-ukoy karato aron kita masud sa impierno. Pero naminaw ta, wa ta maminaw. Galit ang ulo. Mo na inaano ay mga disasters. Mo na nga matawag na ang mga pag-asa, tawag na mga disaster, nanawag na para kita makapamalando. Kaya di man ta papupo. So, mo na law of nature and divine law. Gusto sa Dios nga kitang tanan maluwas. Nana sa 1 Timoteo 2:4. Gusto sa Dios nga kitang tanan maluwas. That's the intent of God. 1 Timoteo 2:4. So dili gusto sa Dios nga kita mga matay. Dili gusto. Ang gusto sa Dios maluwas ta, 1 Timoteo 2:4. O diha sa atong pagluwas, Filipos 3:14, we have that pilgrim church, militant church, nagdagan ako paingon sa dag-anan. So sa atong pagdagan, musunod taon sa plano sa Diyos. Musunod taon sa kabubuton sa Diyos. Musunod taon sa balaod sa Diyos. Busa, kung musunod ta, unsay may tabo, doon na ba'y mga katalagman? Wala. Walay may tabok ng katalagman. Doon na ba'y pruiba? Yes. Doon na'y pruiba. Diha sa Salmo 91 verse 10 to 15. Naabay katalagman disasters para sa mga nagsunod sa Diyos? Wala. Dili mahiagom sa disasters. Dili mahiagom. Niya sa Salmo chapter 91 verse 10 to 15. Walay katalagman nga modangat kanimo ug walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. And so no disaster will strike you. No disaster will strike you. No violence will come near your home. Walay mga kadaot na musud sa imong pinuy-anan. So, dinhi mapadayag nga niyan tong mga righteous panalipdan sa Dios. Niya ang pangutana sad sa mga atheist. Kung mauna nga walay
disaster, nga naman lagi, nga naa sa Ezekiel, chapter 13, verse 13. Nga ang Diyos man lagi nagbuot, nga doon ay mga bagyo, doon ay mga kalamidad. Sa ato pa, diha sa bagyo, diha sa kalamidad, na may mga matay. Sa ato pa, ang Diyos di ay, mo'y mamumuno, kay mo mahinugdan nga naay mga matay. Iyawas po ko tara. Ang tubag niya. It is a self-defense of the state. It is a self-defense of the people. In the book of Matthew, chapter 5, verse 29 to 30. Timaniha, in the book of Matthew, chapter 5, verse 29 to 30. Niya. Kung ang tuong kamot mo hinungdan sa pagpakasala, kleptomanyak, sige lang pangawat, na diling yun mabadlong, unsay resulta, putlon ka na, putlon, kaysa tibok lawas, masumba sa impyerno. Kung ang imong mata, mo hinungdan na sige lang kag marites, sige lang kaong, kunden, sige lang makadaot na makapaimperno ka na. Huwag gamita ang mata sa katarong. Kuliling gamit sa pagkadaot ka. Lugita ka na kaysa makasala. In the same manner, kung ang ato ang mga kaigsunan, dili na gyud magpabadlong. Nining tanan. Sama sa nahitabo sa lunop panahon ni Noe. Sama sa nahitabo sa Sodoma. Sama sa nahitabo sa Gomora. Sama sa nahitabo sa Los Angeles. Mga sampol na mao na ang self-defense para dili mag-imperno ang tibuok kalibutan. Self-defense na. Disciplinary act of God. O kinsa ka nga magbuot ng Diyos mo'y disiplina. Are you the owner of life? God is the owner of life. He defends the entire world. Mao nga doon nag-doing mga disasters. In order to defend, in order to redirect. Kay wrong direction ata, wrong direction. O appeal ka sa wrong direction. Appeal ka sa wrong direction. Mao kay dili gani maminaw sa pulong sa Dios. The acts of God. You listen to the voice of the rocks, the voice of the soil, mga earthquakes, the voice of the winds, the voice of the rain, mga typhoon. You will listen. And let them preach you. Kay gahit kag ulo. Mga kay ikaw dili ka gahig ulo, minaw ka. No disaster shall harm you. Magpili ka, the only issue now, you choose. Pagpili. Ayaw himuha ang imong gumo nga panghuna-huna, ipasunod sa Dios. No! Ikaw mo'y musunod unsay plano kabubuton sa Dios. Who are you, by the way? You have no right. Mau ka na, kung magpaggahi ka sa ulo, goodbye. Goodbye. Farewell. Farewell. Sumaw ka ng tubag. The issue of misdirection. So nakuha na ninyo nga Salmo 91 versikulo 10, no disasters. Panalipdan ang tao. Pero para sa mga gumo na misdirection, mga kulukoy, mo na nga na mga disasters. Pero doon ay pangutana, nga naman lagi. Nga katong linog sa una sa Bohol, diha may namatay diha sa simbahan. Sa to ba ay dili dito sila iya sa Dios. Kaya napilman o kamatay. Dinhi na to ipatinaw. Imong i-implicate nga granting without admitting
Ang imong huna-huna, wrong conclusion is correct. Granted, dihay sa simbahan, imong giingon nga, saan dito, kinakasalaan. Kung sakyan ang argumento, buot ba rin ipasabot? Ngayon si Kristo, gipatay man, gilansang sa cross, saan si Kristo? Kaya gilansang sa cross kaniadto, pulos man mga sadaan. Kaya si Kristo gilansang sa cross, saan siya? It does not follow. So in every rule, there is an exception. And that exception is a rule. So kung dunay tarong na namatay, atol sa linog, sa buhol, sulod sa simbahan, kay gaampo, kato siya, usalan sa ihimplo, sacrificial, para siya makatabang sa pag-ampo. Kanato ng mga wa magtanaw sa atong direksyon. And the issue now is misdirection as an effect of sin. Ikaw pat nga epekto sa sala, mao kining gitawag og economic effect. Nga nawala ang supernatural grace. Unsa ba gyud ang supernatural grace? Ang supernatural grace, grasyang makasantos o grasya na actual graces nga healthy people, sickness-free, supposedly, sickness-free. O niya, muhong yun sa mga panalangin, paradise. Muhong yun. With the presence of God. Supposedly, mahimo ng deathless. Deathless supposedly. The original sin. Pero tungod sa pagpagkasala, nahuas ta sa grasya. Nabugto ang grasya. And so ang solusyon ini karon, God has founded the church. Ug iyang gisud ang latayanan sa grasya. Mao kana ang piping system. So sama ba? Diya diri ang waterworks system, diya diri ang punuan gyud sa tubig. Naay piping system nga mabot na sa inyong balay. Mabot na sa inyo ang piping system, ang tubo. Mabot ka na para makasagpog mo sa tubig. So kini siyang gikan sa Dios, mao ni ang gikan sa sanctifying grace. Sanctifying makasantos nga grasya nga mamahimutang santos. So diya pito ka mga dagko nga mga tubo, the 7 sacraments. Ug niya diri gipalatay ang sanctifying grace. Makasantos. The 7 sacraments, bunyag, confirmation, confession, Holy Eucharist, o niya, anointing the sick, masakitan, anointing the sick, o niya, holy orders and matrimony. Ito kasakramento. Latayan na parang pagkasantos. O niya, human niya na ang actual graces, grasya na actual. Umaw ka na ang magkapasing uli ka na to. Niyan ang economic graces. And out of that, isud na ang economy of integral salvation. So diha sa economy on integral salvation, ang kinatibuk-an yun na sugo sa Diyos sa gugma, the love economy shall be implemented. Mo na nga magtuman ka na under na sa gitawag of divine system. Mo na ka na, and we have here the divine constitution of the Christian kingdom. Niya na diri ang all the systems of holiness. Niya na diri ang love economic system. Mo na ka na ang mapadagan, mabalik ang mga grasya nga nangapapas. That's all the divine constitution of the Christian kingdom. So na kana sa Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Ihatag ka sa Diyos. O nga usab sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21 nga pagtigom kamo mga bahandi sa langit kay walay anay nga makatutkot ninyo. O kining mga bahandi sa langit are the virtues that produce actual graces. Ug mao kini ang makapahimo ning kalibutan nga heaven on earth. Mo ni may tabok. Mo ni.
So mahimong heaven on earth, mawala na ta sa pagpakasala. And the sins, the effects of sins, hinder, mo'y mubabag sa heaven on earth. Mo'y mubabag. So pagkabungkag na sa structural sins, causes of sins, ni ana ang heaven on earth. Mao na ang mahitabo. So, economic effect, ikapat na effect sa sala, hawas ta sa grasya. Okay, hawas ta sa grasya, disgrasya ta. Para makatugad ta nga niya ta sa state of sin, disgrasya ta sa billions and trillions of pesos. Tuwa gihakot, disgrasya ang Pilipinas kung sa termino pa ni Papart, discase. Mao na ang disgrasya. Ikalma nga epekto sa sala, mao ni social effect, loss of holiness. Nawala jud ang pagkabalaan sa katawhan. Mao ni nga sa Roma chapter 1 verse 18 to 32. Mao ni nagkadaiya nga mga salaod. Dili na ta makailang what is right and wrong. Wala na. Nahugaw na. Ubusa ang solusyon ini social holiness. Mao na nga dunay acts of God niining mga disasters pagbalik ta sa right direction. Pagkita na to sa right direction, obedient na ta. O matuman na ang 1 Pedro 1:15 ngadto sa 16. Pagbalaan mo, kaya ang Diyos balaan na. O matuman yun ang Mateo 5:48. Mateo chapter 5 verse 48. Na mauna, ang amahan perfect kita usab maningkamot nga mahimong perfect ang what is possible. Possible. Mateo 21:21. All things are possible in God. So once ma-perfect, santos na. Santos. And so, naa ka na sa 1 Corinto 12, versikulo 12, ngadto sa 30. We form part. Ang kamot, ang tiil, likog, lubot, tanan, buhok, lunggan, form part of the kingdom. So, kining kalibutan, mao na'y sintro sa multi-universal kingdom of God. So, mao na'y mahitabo. Ug busa matuman ang John 15 verse 1 to 5. Mao gid ni punuan niya ng gingharian sa Diyos. Only one God, only one church, only one faith, only one baptism, only one kingdom of God. Matuman. And so, mahitabo ang divine world government. Ang divine world government, according to political science and international law, mabut yun ang world state. And that is the fullness of the kingdom of God. Sirach chapter 10, verse 4. Gingharian sa Diyos with the 7 foundations. And the first foundation, mao ang church that Christ has founded. Second foundation, moral, the virtuous. Ikatulo, divine government. Ikaupat, love, economy of salvation. Ikaunom, social holiness. Ikapito, divine authority. Ikaunom, divine authority. Ikapito, divine legal system. Muna ka na ang fullness of God's kingdom. And so, unsa ba ang physical effect? Ikaunom nga epekto sa sala. Ang ikaunom nga epekto sa sala is human death. Speaking on human death, life is composed of body and soul. So, Genesis chapter 2 at chapter 3, verse 4 to 6, isod ang demon of deception. Atintal, disobedience, result death. Bodily and physical death. Ubos sa karam. Unsay solusyon sa bodily death? Ang solusyon is resurrection. Pagkabanhaw.
Mabanhaw ba yun ang tao? Yes. Ang lawas, ang mga bukog na dugta. Mo nang amingon si Pope Leo XIV. It is wrong nga sunugon. Kana bitaw himuong asok ang lawas ayaw. It's contrary to the law of nature. It's contrary. Nga no? Kay sagrado ang lawas. By nature ka na. Pagkabanhaw ni anak, ang mga bukog, tanan may balik ka. Naa ka na sa Ezekiel chapter 37, verse 1 to 14, may balik. Kaya kung wala pa mabanhaw si Kristo, useless. Dili yun mabanhaw ang mga patay. So na nga sa 1 Corinto chapter 15, verse 12 to 33. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 12 to 33, mao na ang physical resurrection. Diin putuha ang lawas nato mabanhaw. Unya ang kalag kay ang owner sa kalag mo man ng Dios. Ibalik na siya nila. Pero dili tanan magdungan pagkabanhaw. Ang unahon pagbanhaw sa Dios, Revelation 20 verse 4 to 6, unang pagkabanhaw kadto mahimong santos. Kadto nang nahilangit na ang ilang kalag. Unahon pagkabanhaw ang church triumphant. The first who will be resurrected on the second coming of Christ are the church triumphant. So appeal na ang mga patriarchal saints, prophetic saints, apostolic saints, canonized saints, ordinary saints, o ang purified saints. So, unong kaklase sa mga santos, maunay banhawon, unang pagkabanhaw. For more details, review sa itong previous discussion nga adlaw sa mga santos. Kaya na diha ang klase sa mga santos. So, maunay unahon pagkabanhaw. After na, in millennium after na, banhawon na sa ang ikaduhang pagkabanhaw. Kantong ikaduhang pagkabanhaw, sorry. Banhawon mo para mabalik ang inyong lawas dauban sa impierno hangtod sa hangtod. Dauban. Forever. So daghantag mga biblical basis niining tanan. O busa, labihan ka ng biblical basis. Dauban ko. Kung ato karon nga palandungon, niya sa Mateo paghukom na sa Dios. Inighukom na sa Ginoo, pagbalik sa Ginoo, wala na'y purgatorio ha? Wala na'y purgatorio. Ang purgatorio is applicable only before the second coming as the last mercy of God. Mga kamo mga Protestants, wag gid mo kasmo sa misteryo sa Dios, ayaw mo pag-jumping into a wrong conclusion. Bawa nga tambong mo sa St. Joseph Cathedral Speakers Bureau. Kaya na diha ang dialogue type of debate. You can air your side. No? Every Tuesday sa cathedral. So mo na nga pasabtun mo. Ayaw mo kahadlok sa interpellations, ewan na ka na, dialogue na. You can express. And so, diya sa Mateo 25, unsa gingon sa Mateo 25, katapusang hukom. Mateo 25:41. Unya, mingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala. Pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios, ngadto kamo sa kalayo, nga walay pagkapalong, nga giandam alang sa yawa o sa iyang mga anghel. Hukom na kana, hangtod na sa hangtod. Second resurrection. So, lili nga nun pag-resurrect. Unahon sa itong mga santos. O diya ikaduhan ha, kadto ng silutan. So, adto na niya forever. So, nining tanan,
Ang ikapitong klase sa mga santos, mga buhing santos, the living saints. So, unsa ba nahitabo? Niya sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1049. Nga doon na na'y bago nga mga pamilya, mga perfect na kini. O niya, they will breed. Kani. This world will be a breeding center of living saints. Mga buhing santos nakapasal. O niya, kining mapuno sa mga santos. Samtang katong nangabanhaw, dili na sila maminyo. Kaya nga sa libro sa San Mateo, they are like angels. Dili na sila maminyo. Mabanhaw sila, pero glorified body. Dili na maminyo. No more reproduction. So katong atong mga apuhan, tanan mga santos, nakadiferensya nila kay dili na maminyo. Dili na sila magmarried pa. Dili na mga anak. Dili na perfect naman sila. Pero lahi sa mga buhing santos. Nga naay gitagana sa 1049 nga bagko na mga pamilya. So mahitabo na ni ini musanay. Na pagsanay na ni ini, we have one septillion number of planets. O niya multi-universes. So ang mahitabo ni ini in the multi-universal kingdom of God, pagkadindot. Kanang 3-in-1 nga sakyanan nga adto sa dagat, kalsada, mulupad, gamay na. Atong lang na sa mahitabo sa fullness of God's kingdom. Ngano? Kay kadto mga santos nga magpuyo na niini nato, heaven on earth naman sila na nugahid na to. Nanay Indonesia, may kuno arit na sa gamayar ko ng Pluto, kadukol na Pluto. Kadukol na 1 septillion number of planets. Abot na dito mga sakyanan nga hindi mo mga Diyos na ang Alpha, Generation Alpha, o diya, grabe ka mga genius, grabe. Di mabagbag, I cannot describe. Muna sa 1 Corinto 2:9, nag-ingon ang 1 Corinto 2:9, what man did not expect is what God has reserved for those who love Him. You cannot describe the glory and perfection of the multi-universe of God. So kanto mga santos, manay mo guide na to. Kaya nagkanto naman na sila. Sila may mudahan na to at tutang kinitanam. Matod pa ni Bishop Philip Safra, while I was writing the books sa Sunrise Publication Office sa Lintuan, Lord Bohol. So Bishop Safra, nagsulat ko sa mga libro. Mingon siya nga, dong, kanang nangabanhaw. Pag-ingon sa una-una, sama na sa una-una. Mingon na magtukog Amerika, i-drop ang boot ng Amerika. Mingon ang una-una, magtuko sa Pluto, sa Jupiter, i-drop ang boot na. Ingon niya na, si Sos nga nabanhaw ang iyang lawas. Pag-ingon niya, sud siya sa sirado na puntahan. Ingon niya na ang glory. So kita nga natay material body, doon ay mga milagro. Mao na ang glory of God. Mao na gagikupos kita karon mo na tino super typhoon para ma-mindset ha. Ayaw paggamao ka galingon nimo pamaagi. You have to follow the laws of God. You have to follow the divine plan, divine will, divine laws. Dili ibong plano, dili. Bill Gates pahuway, Bill Gates. Klaus Schwab pahuway. Dili inyong plano na kiman. No! Dili. God owns the multi-universe. So mao kini. Unyang karon na sa John chapter 10 verse 27-28. Maminaw. Unya pagpaminaw na niya na ang resulta ni ini karon mao na ang Revelation chapter 2 verse 7. Pagkanindot sa kalibutan. Revelation chapter 3 verse 5. Pagkanindot, this is free society. Revelation 21 verse 4. Deathless society. Walang na'y kamatayon, deathless society. So those saints who will come here on earth
deathless, resurrected. And the living saints transformed as an word. 2 Timothy chapter 4 verse 8. Revelation 21 verse 11 to 12. Purpurungan ta sa kadaugan. Sickness-free society. And the American College of Preventive Medicine proves na wala na disease. Ngano, 5 ka mga pathogens, virus, bacteria, fungi, protozoa, o ginikarong mga parasites, worms. Kining 5 ka mga pathogens, dili nagsud sa lawas. So kung dili kasud sa lawas ang 5 ka pathogens, no disease nga musud sa lawas. If no disease nga makasud sa lawas, our 100 trillion cells will never be damaged. Never be damaged. Kung dili ma-damage sa atong nerve cells, pangutana mingon ta. My question before, kung tinuod ni sa sa Isaiah 65:20, minimum 100 years. Sa ito pa, muabot pa, edad sa kahoy ang tao. So, the oldest tree is 5,000 years. Na kahoy sa Amerika. Sa Pilipinas, sa Caloocan City, Canlaon City, that's 1,000 years. Sa Agusan del Sur, 1,400 years ang kahoy. Sumabot edad sa tao, 1,400 years. Pero sa Revelation 21, verse 4, sickness-free, deathless society. So ang pangutana, kung may mamatay, ang akong pangutana, matiguang ang tao. So kung matiguang ang tao, may tabo na nga, angu-anguhon. Nga kung ang anguhon sa tao, matod pa Father Darwin, ang atong kahadukan, di na mamatay. Eh kung di na mamatay, na, mukha ko tagtai. Mao gina ang atong ordinary nato nga mga panghuna-huna. No? Nga aduk tagli mamatay. But that's the old world period. But in the new heaven and new earth, deathless society. So, unsay medical scientific explanation. Grabe. I researched this and confirmed this sa speakers na mo sa places sa kadoktor, no? I-confirm yun na to. Nga, kini nga tong cells, every day, magbag-o ni nga tong cells, magbag-o ba? 100 trillion cells ba na? So every day, magbag-o na. Pagbag-o na niya na atong mga makaon, mga nutritious foods, dili ka ng mga foods na makadugta sa tong cells. Resulta, mabag-o ta. So, ma-preserve ang atong kabatanon. Karon-karon, di mata, mingog. Di man tamakot tingali. Ang mahitabo, magkagwapa, dili mangunot, dili. Nga naman, total change na. Puno na sa grasya. Puno na. So, puno na sa nutritious foods. Smile na tanan. Usa sa makapag-iba sa tunawang problema. Bangon. Wala na'y problema. Happy na. Imagine mga santos itong mga kuban, asa ka. Naa si Lunuwe, naa si Lulunuwe, naa Moises, naa makiguban. Asa ka. Naa ang tanan. Senior San Jose, naa Roque, San Mateo, San Antonio, tanan, makiguban. O niya, explore na sa multi-universe. Ingon ini ang divine plan. Ingon niya na may kapo. Ubusa, mauna ang explanation in a deathless society. Mauna nga forever. It's a divine. And so, ikapito nga epekto sa sala. Epekto sa sala, mao ang personal sufferings. Mao katong nangutana ni SB member Wilotan nga ang Ginoo mo'y pasaginlan niya nga mo'y hungdan sa mga kamatayon. Mosa di siya motuog Diyos, bungo ka. You are jumping into a wrong conclusion. Kinsay author sa kamatayon is Satan. It's not God. Kinsay author sa mga sufferings, it's Satanism.
Apan ngano nga mutugot ang Dios nga dunay sufferings. Mutugot ang Dios nga dunay sufferings in order to correct us. Kay gahitagulo. Gahitagulo. Hard-headed people. And so, tungod sa itong pagka-hard-headed, mauna nga mutugot ang Dios nga dunay mga sufferings. And after sanctification, mauna nga nawa man ang paraiso. Genesis chapter 3, verse 14 to 19. Genesis chapter 3, verse 24. Paradise lost. Ubusan nining tanan. After these sufferings, purifications, may balik na ang nawa nga paraiso. Ang what is paradise restored. May balik yun ang paraiso. Pinabihan kanindot sa kalibutan. Mawa na ang tunglo. Kaya gitunglo ang atong farming. Tungod sa atong sala. Muna ibalik na sa Diyos. Mahimo na kining abuda. Di na mabangbang na to pagkaon kay magsapaw-sapaw na ang mga prutas. Grabe, grabe. Wala na may mga hatog. Wala na may mga fertilizers ka. Wala na may mamaligya o mga fertilizer ka daot. Wala na. Wala na mga binugbok ng mga tao nga mababiling buhi nining kalibutan. Malakias chapter 4 verse 1 to 3. Dauban kining tanan, wala na dautan nga may bilin niining kalibutan. Malakias chapter 4 verse 1 to 3. Sa mga matarong manglukso kamo sama sa mga natimbak ka nga gipagawas sa torel nga gisugat sa madasigong bitlisyo sa sidlak sa sayong kabutang sunrise. Sumao ka na'y mahitabo paradise restored. Kung naa ka na gigarantiya niining tanan. Revelation 21 verse 6, umiga. Nabaw na ang alpha, bagpo ng langit, bagong yuta. Revelation chapter 2 verse 7, paradise restored. Revelation chapter 3 verse 5, grabe kanindot sa itong kinabuhi. Nga tungalan, lista na sa deathless society. Nga dili na mapapas ang atong mga ngalan. Dili na mapapas sa libro sa kinabuhi. Base no, reklamo mo, sige lang kong istorya, tinuod ba ka, asya, baka ito atong ipamulong, diya. Revelation chapter 3 verse 5, ang mudaog ha? Kay lumba man Filipos 3:14, lumba sa dagan, aron ako makadaog. So, ang makadaog, gantihan ang makadaog, bistihan puti, ug dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Dili papason ang ngalan sa libro sa kinabuhi. Sa atubangan sa kong amahan o sa iyang mga anghel, ipahayag ko nga sila akong mga sakop. Dili papason sa libro sa kinabuhi. In the book of John, chapter 10, verse 27 to 28, nagaingon ang maminaw ka na gantihan sa kinabuhi nga walay patayon. John chapter 10 verse 27 to 28. Ang akong mga karnero mamati sa kong sugo ug tingog, nagaila kanako ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili na gayon sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Dili na mga matay. In the book of Romans chapter 8 verse 6, unsa giingon sa book of Romans chapter 8 verse 6, ang pagnahuna sa mga butang kalibutanon mosangpot sa kamatayon, apan ang panahuna sa mga butang langitnon mosangpot sa kinabuhing dayon ug kalinaw. Romans chapter 8 verse 6, kinabuhing dayon. And concluded in Revelation chapter 21 verse 4, nagaingon, magpuyo siya, tipon kanila, o siya mamahimong iyang katawhan. Ang Diyos makig-uban kanila, o siya mahimo nga ilang Diyos. Pahira niya ang ilang mga luha, o wala na'y kamatayon, wala na'y kasumbo, wala na'y paghilak, wala na'y kasakit, wala na'y mga sakit, kay nahanaw naman ang daang mga buhay.
it ends of the old world. And so, congratulations. Mauni ang mga effects sa sala. O with corresponding solution. And you choose stethoscope, nining epekto sa sala, mga nagkamuritsing ta. Pasalamat ta sa disasters. Kaya gilaptos ta sa Ginoo. Mao nang gagingan lang kinig Tino super typhoon para matino ang taong bayan bansang Pilipinas. We are chosen as Hebrew people para mabagking mabait po tayo. Righteousness. From the wrong direction to the right direction. And so you have to choose. May God bless us all. And in the most holy Trinity, God Father, God Son, and good God the Holy Spirit, Santos, 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 Fiat!